At tuluyan nang ang nakasatuparan ng sistema at ang kasalukuyang manlalaro ay si Li Tianran ang ating bida at sinasabi rin ng sistema na ang tirahan ng ating bida ay kasalukuyang nasa level 1 at ito ay nasa hindi magandang estado habang ang ating bida ay tila nahuhulog sa isang napakalalim na tubig, nang dahil ang tirahan ng ating bida ay nasa level 1 siya ay makakatanggap ng gantimpala na Eye of Truth at ang kasalukuyang level ng ating bida ay Class B. Sinasabi rin ng sistema na ang kailangan bunuan ng ating bida na puntos ay 8 million points, hindi naman makapaniwala ang ating bida sa kanyang mga nakikita dahil ang paligid niya ay katakatakang naging sobrang liwanag, habang patuloy pa rin na lumalabas ang mga notifications ng sistema. Naguguluhan ng ating bida na tinanong kung paanong siya ay buhay pa din dahil maalala na siya ay tusok-tusok ng sungay ng baka at kagat-kagat naman ng aso ngunit siya ay katakatakang buhay pa din sa kabila ng mga pangyayari pang tinignan niya ang kanyang katawan nakita niyang siya ay may bukas pa ng mga dugo at wasak-wasak ang kanyang damit kaya't napagtanto niya na totoo ang lahat ng nangyari. Nagtataka rin siya na kung bakit ang lahat ng mga sugat niya ay gumaling na habang nag-aaral naman siya kung nasaan ang baka at si Xiao Bai. Naalala naman ng ating bida kung ano ang mga nangyari bago siya mawalan ng malay, makikita na habang siya ay tusok ng sungay at kagat-kagat sa leeg, at paglingon niya sa baka ay gulat na gulat ito nang makita niyang putol na ang ulo nito isinaad din niya na ito ay hindi kapanipaniwala dahil walang normal na tao ang kayang gawin yun sa isang baka. Naging palaisipan naman sa ating bida kung ano ang mga nangyari matapos nang siya ay mawalan ng malay, at hindi katagalan ipinakita ng sistema kung ano ang mga nangyari matapos nang siya ay mawalan ng malay. Makikita na ang ating bida ay tila sinaniban ng sistema at ito ay nagkaroon ng parang nanlilisik na mga mata. Binabati naman ang ating bida na kasutuparan na ang Apocalypse Survival Game at ang kanyang player status ay aktibo na. Matapos ma-activate ang player status ang ating bida ay sinapak ang aso na kumakagat sa kanyang leeg, at ang ating bida ay katakatakang naging sobrang lakas ng ang aso ay lumipad matapos niyang sapakin. At sa kabilang kamay naman ng ating bida hawak-hawak ang palakol ay agad niyang tinutol ang ulo ng baka. Ang ating bida ay tila nasa ilalim ng berserk mode nang walang awa niyang pinagpapatay ang baka at ang aso, habang sugatan pa rin ang ating bida, hindi pa rin ito tumigil at sinugod muli ang baka upang ito ay dadteran ng kanyang palakol. Isang napakaliwanag na ilaw naman ang naging rason ng pagbalik ng ating bida sa kasalukuyan at natapos ng ipaliwanag ng sistema kung ano ang nangyari nung siya ay nawalan ng malay. Sumisigaw naman ang ating bida ng dahil sa mga napakaraming impormasyon na patuloy na pumapasok sa kanyang utak, at ang ating bida ay kasalukuyan napapagod at hinahabol ang kanyang hininga dahil sa mga nangyayari. At nabagtanto ng ating bida na siya ay namatay na ng isang beses ngunit siya buhay pa rin ng dahil sa sistema dahil ang kanyang mga sugat ay gumaling na at ang kanyang mapaninirang kakayahan. Inakala naman ng ating bida na ang pinagmulan ng lahat ng ito ay dahil sa tinatawag na system. Habang patuloy naman na lumalabas ang mga notifications ng system ang ating bida ay naisip ng sistema ay parang sa isang laro. Ipinaalam naman ng sistema na naisakatuparan na ang laro at ang kanyang tirahan ay tuluyan ng naging konektado sa ating bida at ang mall points daw ay activated na. Binigyan naman ng ating bida ng mga gantimpala dahil siya ay isang beginner sa laro at sinabi ng sistema na buksan ang player ang reward. Nagtataka naman ang ating bida kung ano ang mga nangyayari at lumalabas sa kanyang harapan gawa ng sistema. At nagulat ang ating bida dahil ang mga impormasyon na sinabi niyang sistema ay direktang napupunta sa kanyang utak. Isinaad din dito na ang unang round ng Destruction Season ay nagsimula na mayroon na lamang 3 araw bago ang susunod na Destruction Season, magkakaroon ng mga natural disasters at sinabi ng sistema na ang kanyang tirahan ay ang kanyang nag-iisang makakapitan sa mga panahong ito. Binigyan naman ang ating bida ng misyon galing sa system na sinasabing siya ay kailangan makasurvive sa Destruction Season at kailangan niyang patatagin ang kanyang tirahan sa abot ng kanyang makakaya. At napagtanto naman ang ating bida na kung ito ay ang first round hindi malabong meron pang mga susunod at ito pa lamang ang simula. Kung sa unang round ay nakontamina ang mga lupa at mga halaman na kinakapitan ng mga tao para mabuhay, napatanong siya kung ano pa kaya ang pwedeng mangyari sa second round. Naalala naman ang ating bida na base sa sistema sinasabing ang baka at si Xiao Bai ay sidenting nag-mutate ng dahil sa pagkain ng mga nakontamina na halaman. Maalala rin na kumain si Xiao Bai ng nakontamina na halaman sa farm ng ating bida at ito ay pinigilan ni Han Han ngunit huli na, at ang baka naman ay maaalalang kumakain ng damo galing sa farm. Mabalik sa kwento, ipinaliwanag naman ng ating bida na matapos ang mutation ang katawan ng mga nag-mutate ay katakatakang lumalakas at tila ay nawawalan ng control sa kanilang mga sarili.
Napag-isip-isip ng ating bida na kailangan muna niyang ilagay si Xiaobai sa cage upang hindi ito makasakit ng kahit na sino. Matapos ayusin ng ating bida ang lahat na pag-isip-isip niya na kailangan niyang balikanhan upang tignan kung ito ay nasa mabuti pa ring kalagayan. Habang hinahanap niya si Hanhan at binuksan niya ang ilaw nalaman niya na hindi pa rin pala naaayos ang mga koneksyon ng elektrisidad. Ngunit ito ay hindi masyadong problema dahil sa diesel generator. Nagtataka naman siya kung nasaan na si Hanhan dahil wala siyang marinig na kahit na anong galaw o kaluskos, at di sa kalayuan ay nakita niya ang paa ni Hanhan. Dali-dali namang pumunta ang ating bida at nag-aalala kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid dahil ito ay nakahiga at nakapikit. Ngunit di katagalog ay sinabi ng sistema na si Hanhan ay natutulog lamang. Nakahinga naman ng maluwag ang ating bida dahil sa paalala na ito ng sistema. At habang hawak-hawak ng ating bida siya na nito ay nagising at unti-unting inulat ang kanyang mata, nalaman niya na kuya pala niya ang gumigising sa kanya. Tinanong naman ni Li Tianran kung bakit dito natulog si Hanhan imbis na ay latag niya ang kama. Isinaad ni Hanhan na siya ay nagiging masunurin lamang at hinahantay ang kanyang kuya sa ibaba. Tapos nagulat si Hanhan nang may makita siyang sobrang laking puting liwanag at hindi niya nanitindaan kung ano ang mga sumunod na nangyari at tinanong rin ni Hanhan kung maayos lang ba ang kalagayan ng kanyang kuya. Sinigurado naman niya na walang kailangan ipag-alala ang kanyang kapatid dahil ang lahat ng bagay ay naayos na niya, ngunit tinanong niya Han kung nasaan na ba si Xiaobai at kung ano ang nangyari dito. Ipinaliwanag ng ating bida na si Xiaobai ay kasalukuyang injured at hindi muna makikita ni Hanhan sa kasalukuyan. Sinabi ni Li Tianran na matulog lang muna dito si Hanhan at meron pang gagawin ang pa siyang gagawin at sumangayon naman dito si Hanhan, at habang natutulog si Hanhan ang ating bida ay umalis. Naisip naman ang ating bida na ngayon na wala ng mutant animal sa kanyang paligid, ngayon ay magpo-focus na lang muna siya sa pagintindi kung ano ang nangyayari sa sistema at napaisip siya kung ang system ba at ang online games na nilalaro niya ay magkaiba, at napagtanto niya na ang beginner's bonus ay parang katulad sa nang nilalaro na online games. Nadismaya naman ang ating bida dahil hindi gaanong kagandahan ang mga lumabas sa beginner's bonus at umasa ang ating bida na magkakaroon siya ng isang super skill o weapon. Kaya makakapag-start lang siya matapos niyang makalakam ng 999 points. Nakakita naman ng isang question mark ang ating bida at pinindot niya ito sa pag-aakalang kung ano ang ibig sabihin nito, at isinaad dito na ang ginagamit na pera sa system ay points na siyang pwedeng gamitin upang makabili ng mga items sa system. At nagkaroon naman siya ng interes sa isang halaman na pwedeng itanim sa nakontamina na lupa. Ngunit dahil nga makapangyarihan ang seed na ito normal lang na ang ganitong seed ay mahal ngunit dahil ang ating bida ay kasalukuyang beginner siya ay wala pang sapat na puntos para makabili nito. Ngayong bawal nang magtanim ang pwede na lang niyang gamitin ay ang mga nakatambak na pagkain. Lahat ng mga nagkaroon ng direct contact sa lupa ay nakontamina na sa maraming paraan. Ngayon na ang elektrisidad at ang network ay hindi pa rin bumabalik inaasahan ng ating bida na matatagal ang bago ito maayos dahil ang lugar sa labas ay hindi pa stable. Napag-isip-isip naman ng ating bida ang mga nangyari sa kanya at nagdesisyon siya na ang mga nangyayaring ito ay kailangan ng mainto, at gagamitin niya ang kahit na anong paraan upang mapigilan ang pagkalap ng mga ganitong pangyayari upang hindi na mangyari sa iba. Nagpunta naman ang ating bida sa tagwan niya ng mga baril at kumuha ng ilan dito para sa paghahanda sa nalalapit na pagsugod ng mga hayop sa kanyang lugar. Nag-iwan din ng telepono ang ating bida sa tabi ng kanyang kapatid na si Hanhan upang kung may masama ang mangyari ay matatawagan niya agad ito at lumabas na nga ang ating bida sa base. Habang nakasakay sa kanyang kotse ang mga ibon na lumilipad sa kanyang taas ay makikitang naging isa na ring mutant, at ang iba pang mga hayop na naging mutant na ay papalapit ng papalapit sa ating bida, kaya't inilabas na niya ang kanyang baril upang maghanda sa nalalapit niyang pakikipagbakbakan sa mga mutant animals. Nagulat naman ang ating bida nang may makita siyang sasakyan sa kanyang likuran at pinapaputukan siya, bakit hindi katagalan ito ay hinaranggan ng kanyang daanan, at makikita na malapit nang silang magkabungwan.